A triumphant Sunday, my dear kapamuso, mga kapamilya, na aking mga kapamuso, mga kaibigan, mga taga-subaybay ng ating Sermon Video Ministry. Opo, triumphant Sunday. Matagumpay na linggo, lalo na pumasok na po tayo sa buwan, mga kapamuso, di ba, ng ikapitong anibersaryo ng Jesus Sovereign Overcoming Shepherd Christian Church. 7th year na po ang JSOSCC. At natutuwa tayo dahil napapanahon ang paksang ibinigay niya ang ating pagbulayan, hindi lamang sa buwan na to, kundi sa mga susunod pang linggo after the month of August. Ito yung mangibabaw, di ba? Rising above today's challenges. Napapanahong paksa. Pero bago po natin bulayin ito ngayong umaga o ngayong hapon, it depends na po sa ating schedule. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon personally sa lahat ng mga kapamuso na lumuhok sa ating katatapos lang na 8 days of anniversary offering natin. No? Naalala nyo? Okay, salamat sa mga gumising ng 5:30 para po lumuhok sa ating Dawn Watch. Salamat po sa mga kumuha ng commitment na sumama sa ating fasting chain. Ano po, representing their families. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga kapamuso na lumuhok sa ating synchronized prayer bukod din sa ating pre-lunch at 8 p.m. Siyempre, salamat po din sa mga families and individuals na nagdaos ng kanilang night praise for 8 days. Alam po natin, pinasaya natin ng Panginoon, kahit manawarin nasiyahan siya ng gusto. Ako po nasiyahan sa turnout. Maraming salamat po talaga sa mga sumuporta. At alam natin, nagtanim po tayo, makakaasa tayo na sa takdang panahon sa kanyang biyaya, aanihin natin ang ating mga itininim sa nakalipas na unang 8 araw hanggang sa susunod na huling 8 araw ng buwan ng Agosto. Alright, balik na po tayo sa ating paksa. No? First time nating bubulayin ng paksang ito, mangibabaw. Rising above today's challenges. Ano po? Tayo ay pumailan lang sa ibabaw ng mga hamon ng kasalukuyang panahon. Bigyan po natin ng overview yung ating mga sarili para maintindihan natin saan tayo paparoon, ano? Sa series na to. Kasi medyo baka, I'm sure lalampas ito ng 1 buwan. So, tingnan natin. Unang-una, magkakaroon po tayo ng paglilinaw. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mangibabaw? Kasi fundamental yan, di ba? Nagpapasimula tayo ng paksas, kinakailangan mag-definition of terms tayo, magkaroon tayo ng distinctions. So, yun muna gagawin natin. Paglilinaw, ano ba talaga ang ibig sabihin ng mangibabaw? Then, pagkatapos nun, magkakaroon po tayo ng pagpapaalala. Bakit dapat mangibabaw ang tunay na Kristiyano? So, kung tunay kang Kristiyano, dapat nangingibabaw ka. Wala ka sa ilalim. Pero siyempre, liliwanagin pa natin ang ibig sabihin yan. Bakit dapat mangibabaw? Pagkatapos po niyan, yung mas malaking porsyento ng ating pagbubulay, titingnan natin yung pagpapamalas. So, magsisimula tayo ngayon sa paglilinaw. Magpapatuloy tayo sa pagpapaalala. At hopefully, lumalim tayo ng gusto sa pagpapamalas. Sasagutin naman ito ang tanong na paano ba tayo mangingibabaw sa iba't ibang hamon sa buhay ngayon. At tatalakayan natin yung mga new normals, Christian and sufferings and persecution. Pag-uusapan po natin yan. Pag-uusapan po natin yung, yes, by God's will, our battle against evil forces. Dahil ang evil forces po, lalaki ng lalaki yung kanilang pagkilos habang papalapit ng Panginoon. God willing, tatalakayin natin yan. And then, again, tatalakayin natin yung huling challenge ng ating panahon, yung readiness sa pagbabalik ni Jesus Christ. Readiness sa tribulation. Lalo na kung tayo nga ay dadaan sa Great Tribulation period kahit tayo mga Kristiyano. So, there. Yun yung paksa natin, no? Ngayon, simulan na po natin yung unang bahagi ng ating pagbubulay. Paglilinaw! Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mangibabaw? Kasi ang salita ng mangibabaw ay nagagamit sa mundo. At iba-iba yung background po natin, di ba? Iba-iba yung age level natin. Sa iba't ibang panahon, minsan ang salita, nag-iiba ng kahulugan din. Kaya baka ngayong oras na to, iba-iba yung tanga nating definition ng salitang mangibabaw. So linawin muna natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng mangibabaw na ating sinusubukang bulay-bulayan sa liwanag ng salita ng Diyos? Unang-una, tignan na natin yung distinction yan. Ano yung kaibahan yan? Hindi ito ganito, sa halip ito ay ganyan. Okay? Para mas maintindihan natin. Unang-una, tingnan niyo po yung monitor niyo, mga kapamuso, mga kapamilya, kaibigan. Mangibabaw, ito po ay hindi ang manalo o umasenso sa maling paraan, kundi ang maging
matuwid. Balikan po natin ulit. Ang mangibabaw ay hindi ang manalo o umasenso sa maling paraan, kundi ang maging matuwid. Kasi pag sinabing mangibabaw, mapunta ka sa unahan eh. Mapunta ka sa pinakatuktok eh. Doon sa tugatog na sinasabi nila ng tagumpay eh. Sa kasamaang palad, pag sinabing mangibabaw, pumunta ka sa tugatog ng tagumpay, wala nang pinag-uusapan na paraan. Basta makarating ka doon sa tuktok. No? At maraming ganyan sa mundong ito, ang sistema. Basta marating mo ang tuktok, kahit mali ang paraan mo. Sige. Oy, di ba? Naging estudyante rin po ako. Ewan ko kung motto pa rin to ng maraming estudyante, di ba? Pag may exam, ano ang motto ng maraming estudyante? To cheat is better than to repeat. Di ba? Kaya sa bumagsak ka, mandaya ka na. Sa kasamang palad, yung kinalakihan natin ng mga estudyante na ganyang filosofiya at prinsipyo sa buhay ay naidadala hanggang sa pagtandaan natin. Marami para umasenso. Marami para sinasabing magtagumpay, manalo sa isang kompetisyon. Halimbawa, mandadaya sila. Gagamit sila ng maling paraan. At baka tayo, naranasan na natin gawin yan. Baka tayo natutukso ngayong gawin yan. Na pumunta tayo sa tinatawag nilang tuktok ng tugatog ng tagumpay sa maling paraan. Tandaan po natin, ang ibig sabihin ng mangibabaw ay hindi ang manalo o umasenso sa maling paraan, okay? Kundi ang maging matuwid. Ano po? No, tandaan po natin. Pansamantala lang ang pag-asensong dulot ng maling paraan. Liwanag po yan, ano? Gusto nating yumaman, gusto nating umasenso, gusto nating sumikat, gusto nating magtagumpay sa sekular na tagumpay. Maling paraan ang gagawin natin. Manunuhol tayo, mandadaya tayo, mga apak tayo. Diba? Lalabagin natin ng panuntunan. Abay, maling paraan yan. Ako, pansamantala lang po yan. Maaaring magtagumpay tayo, yumaman tayo, sumikat tayo. Pero pag mali ang paraan natin, mga kapamuso, mga kaibigan, tiyak, sandali lang po yun. Basahin natin ang paniniyak ng Kawikaan, chapter 13, verse 11. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala. Oh, yun, no? Pagpandaraya ang paraang dinaanan ng taong yumaman, sandali lang po yun. Fleeting. Yun po yung lumilipad lang yan. Pero pansin niyo yung kanyang contrast. Ngunit, ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. May tamang paraan ng pagtatagumpay, pag-asenso, pag-unlad. Kung tayo ay dadaan sa tamang proseso, matagal man yan, pinapagpala po ng Diyos yan. Pero kapag tayo nagmamadali na mangibabaw o umangat at gagamit tayo ng maling paraan, ay nako, hindi lang po yan pansamantala. Delikado po yan dahil nakikita ng Panginoon ang anumang pandarayang ginagawa natin, mga kasama, mga kapamuso. Paparusahan po ang umasenso sa maling paraan. Yan po yung pangalawang paalala sa bahaging ito. Paparusahan ang umasenso sa maling paraan. Pansinin niyo ang paniniyak din uli ng Proverbs 28. Ang sabing gano'n, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumaman sa pandaraya. Wow, karunungan mula sa Diyos. Ang taong tapat, mananagana siya sa pagpapala. Kanino tapat? Tapat sa Diyos. Tapat sa kanyang tungkulin, no? Tapat sa kanyang mga kasama. Siya'y mananagana sa takdang panahon. Pero, yung yumaman sa pandaraya, siyempre, bagamat ang larawan ay literal na pagyaman, alam nating ang prinsipyo ay nasa lahat ng klase na tinatawag na pag-asenso o pag-unlad. Pag mali ang ating ginamit, nandaya tayo sa takdang panahon, paparusahan po tayo. No? Yan po ay paniniyak ng Diyos. Kaya huwag magmadaling yumaman. Di ba sabi ni Pablo kay Timothy, yung taong nagmamadaling yumaman, nasasabi sa maraming tukso, nagkakasala eh. Napupusyaw yung kanilang pananampalataya. At yan ay lumalaganap sa iba pang larangan at aspeto ng buhay, hindi lang sa pera yan. No? Pangatlong katotohanan sa bahaging ito, mga kasama, tunay na asenso ang matuwid sa harap ng Diyos. Yun. Gusto ng Panginoon na umasenso tayo sa tunay na kahulugan nito. At gusto niyang tulungan ang mga taong gustong umasenso ng tama. Katunayan, tinitiyak niya, kapag matuwid ka, tama ang pananampalataya mo, tama ang pamamaraan mo, na sumusunod ka sa pamantayan at tinakdang panahon ng Panginoon sa iyong mga pangarap, aasenso ka rin. Tingnan niyo po, Proverbs 11:28, siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. Ngunit ang matuwid ay mamukadkad na parang dahong
luntian. Ang ganda ng kawikaan, ang ganda ng kanyang paglalarawan ng mga bagay-bagay sa buhay. Yung nagtitiwala sa yaman, babagsak yan. Mabubuwal yan, ano? Pero yung matuwid sa harap ng Panginoon, sa kanyang pamantayan, mamumukad ka niyan, no? Sisibol yung kanyang rangya. Sisibol yung kanyang rikit. Na parang dahong luntian, sariwa. Ang Diyos po ang may kagagawan yan kasi matuwid siya. Nakikita po ng Panginoon yan. Kaya, hello mga kapamuso, mga kaibigan, huwag magmamadali na umasenso at yumaman. Ano po? Kasi, pang-apat, magandang paalala sa bahaging ito, kapag ang Diyos ang nagbigay ng biyaya, wala pong kapalit na masama. Opo, kasi makikita natin, pag yumaman ka sa maling paraan, sumikat ka sa maling paraan, nagtagumpay ka sa maling paraan, sabi natin, paparasahan ka na. At habang nararanasan mo yung pansamantalang yaman, kasikatan, mayroong mga bagay-bagay pong nakapaloob dyan na halos kung tawagin ay sumpa. May kapalit na masama. Pero kapag ang Diyos ang nagpala sa taong matuwid, dumaan sa kanyang proseso, pansinin natin ang Proverbs 10:22. Ang sabi doon, sa Proverbs 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Wow, praise the Lord! At hindi niya dinaragdagan ng kapanglawan. Ganda po, no? Kapag ang Diyos nagpayaman, walang kapalit na lungkot yon. Pag ang Diyos nagpala sa isang pagpapalang magtatagumpay ka sa mga pangarap mo sa buhay dahil sumunod ka sa kanyang timing at sa kanyang proseso, matuwid ka, ay wala pong kapalit yun na dusa. Pero kapag nagmadali kang mangibabaw, maling paraan, mga kapamuso, mga kaibigan, parusa na, dusa pa habang tinatamasa mo at pansamantala lang yung mga bagay na yun. So, nilinaw natin, no? Ang pangangibabaw ay hindi yung mga bagay na nakukuha mo sa maling paraan. Umaasenso ka, yumayaman ka sa maling paraan. Pangalawa, ang pangingibabaw ay hindi ang magpasaya sa sarili at makatisod sa iba. Kasi pag nasa ibabaw ka, di ba, ang feeling mo na nasa ibabaw ka, for example, mountaineering ka, nasa tuktok ka ng mountain, sabihin mo, walang nasa taas ka Nandoon ka sa tuktok So, wala nang makikialam sa'yo. Di ba? Usually, pag wala nang makikialam sa'yo, malaya kang gawin ang gusto mong gawin Yan ang feeling and attitude ng mga nangingibabaw, no? Sa maling paraan. Wala na silang pakialam sa iba. Dahil ang feeling nila, nasa tuktok na sila, sabi ng kanilang puso, kung ano ang gusto kong gawin, gagawin ko. Diba? Gagawin ko ang gusto kong gawin. Walang nasa ibabaw, walang nangingibabaw sa akin. Ako ang nangingibabaw. Wala silang pakialam sa akin. Maapakan ko sila. Ano pa naman nangyari. Wala akong pakialam. Wow. Mali po yun na pangingibabaw. Kumplitohin natin yung paliwanag. Hindi ang magpasaya sa sarili at makatisod sa iba ang mangibabaw, kundi ang magbigay ng mabuting halimbawa at magpala sa iba. Pag ikaw nasa ibabaw, naturally, nakikita ka ng halos lahat. Di ba? Tingnan niyo yung mga scenic spots. Pag nandun sila sa tuktok, yung tore, nasa tuktok ng bundok, ang ganda niyan tingnan. Mula sa iba-ibang lugar, nakikita yan, tinatanaw. Kasi nasa ibabaw Kapag nangingibabaw ka, sa tunay na kahulugan nito, nagbibigay ka ng pansin dun sa katotohanan na tinitingnan ka. Inoobserbahan ka. Tinitingala ka, nasa ibabaw ka At kung gusto mo talaga maging magibabaw, dapat kasama sa ating layunin, sa iyong layunin, kapamuso, kaibigan, na mag-iwan ng mabuting halimbawa at maging pagpapala sa iba na hindi nasa ibabaw ka, titingnan ka, pagkatapos ang pangit naman ng buhay mo. Pangit, nakakatisod pa. Pero nasa ibabaw ka, titingnan kanila dahil hindi nila maiwasan nasa ilalim sila Makikita kanila, tapos makikita nila, ang ganda ng buhay mo. Nangingibabaw ka. Now, sino rito ang gustong mangibabaw sa ganyang paraan? Paalala sa bahaging ito, mga kapamuso. Tanungin natin ang ating mga sarili o yung mga 1 meter distance natin dyan sa ating shows. Malakas ka bang Kristiyano? Tanong nyo nga sa kanila, malakas ka bang Kristiyano? Abahin natin yung salita. Matured ka bang Kristiyano? Malago ka bang Kristiyano? Malago ka bang Kristiyano, kapamuso? Ang malagong Kristiyano ay nangingibabaw. Ang malago at matatag na Kristiyano ay nangingibabaw. At kapag tunay kang malakas at nangingibabaw ka, may sinasabi si Pablo rito.
sa pamamagitan ng dunong banal na Espiritu. Sabi ng Romans chapter 15 verse 1, kaya't tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng may hina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Na kung mountaineering ang pinag-uusapan, yung mga malalakas, nandoon na sila sa tuktok ng bundok, malalakas sila eh. Yung mga mahihina, nasa baba pa ng bundok o nasa kalagitnaan ng tugatog ng bundok, pero yung malalakas, nandoon na sila sa ibabaw, malakas nga kasi sila eh. At maparaan sila, sa pag-akyat ng bundok. Ngayon, sabi, kung talagang malakas ka, dapat matuto kang magtiis para sa mahihina. At ang layunin mo ay hindi pasiyahin yung sarili mo. Ang layunin mo, makapagbigay lugod, no? Doon sa iba, hindi yung kasiyahan mo. Now, magandang bagay po yan, no? Pangalawa, tungkol sa bahaging ito, intindihin natin na ang pagbibigay prioridad sa sariling kasayahan ay nakakatisod sa iba. Yun yung problema rito eh. At ito po'y kasalanan sa Diyos. May mga tao na nabubuhay, actually, ganyan naman ang buhay natin, lalo na nang hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon bilang personal nating Panginoon na tagapagligtas, di ba? Kasi kung ano yung dumako sa isip natin, gusto natin, trip natin. Sabi nga natin, walang basagan ng trip. So kung gusto natin magkasala, walang dapat makialam. Pasya natin yun eh. Diba? Ganyan ang isip natin. Ang mahalaga, nasiyahan ako. Wala na akong pakialam kung mali yan, kung may nasagasaan ako. Wala na akong pakialam. Mahalaga, pagkatapos na kung gawin yan, nasiyahan ako. O habang ginagawa ko yun, nasiyahan ako. O ang mundo ngayon, talagang nabubuhay para sa sarili niya. At dapat ang mga Kristiyano ay hindi maging biktima ng maling kulturang ito, maling karakter na to. Bakit po uli natin dapat iwasan na bigyan natin prioridad, yung pasayahin yung sarili natin? Kasi sabi, nasa ibabaw ka na, pasayahin mo na yung sarili mo. Kasi po, nakakatisid po yan. At yan ay kasalanan. Pinapatotohanan po yan ni Paul sa 1 Corinthians chapter 8 verse 9. Sabi niya, subalit, mag-ingat kayo, baka ang kalayaang ninyong ito ay maging katitisuran sa mahihina. No, pinag-iingat yung mga nag-aakalang matured sila o malaya sila o pwede nilang gustong gawin yung gusto nila, ano man ito, eh sabi, mag-ingat kayo. Kasi totoong malaya ka na bilang Kristiyano. Sa maraming bagay. Pero, meron kang pananagutan pa rin kasi baka yung ginagawa mo dahil sa masyado mong pagbibigay diin sa kalayaan mo, pasiyahin mo ang sarili mo. Nakakatisod ka na pala, lalo na sa mahihina. O pansinin natin yung pagdurugtong niya, sabi ng verse 12, kaya't sa pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagsugat sa kanilang mahinang budhi, nagkakasala kayo laban kay Kristo. Linaw po. Kapag tayo ay nagiging pabaya sa ating pagkilo sapagkat ang pangunahing pansin natin ay pasayahin lang yung sarili natin dahil ang feeling natin nangingibabaw tayo ang hari ng ating pasya, ay nagkakasala po tayo laban kay Jesus Christ. Pananagutan po yan. Kaya nga maliwanag sa Biblia na tayo po, para talagang mangibabaw ng tama at tunay, kinakailangan po, pangatlo, tingnan niyo yung monitor ninyo, dapat po nating pagpasyahan na hindi maging katitisuran sa kapwa. Yan po'y sinasadya. Nagiging panata ng puso yan. Ayokong makatisod. Dapat ganun ang ating pananaw, lalo na kung tayo matured, kung tayo malakas, iniisip natin, yung mga nasa ilalim natin, ayaw natin silang matisod. Pansinin natin, ang patotoon na naman ni Paul sa Romans, sabi niya, kung ipinasya na huwag maglagay ng batong katitisuran o ng balakid sa daan ng kanyang kapatid, sabi niya, kundi, kasi pinag-uusapan po rito, yung pagkain. Yung pagkain ang pinag-uusapan. Dahil sa pagkain lang, nagkakatalo yung mga sinuunang Kristiyano kasi ang pinag-uusapan doon, bawal bang kumain ng karne? Sabing gano'n kinakailangan po natin na magpasya ng husto na huwag maging balakid. Kasi po, pag naglagay daw po tayo ng balakid, mali po yan. Ipasya natin na huwag tayong makatisod. At ang pinag-uusapan po ron ay pagkain. Kaya sabi niya, 21, kasi may mga Kristiyano na naniniwala, hindi na dapat kumain ng karne. Sabat, dapat gulay lang. May mga Kristiyano naman, even pa nung panahon ni St. Paul, New Testament times, na hindi, okay lang na kumain ka ng karne, okay din na kumain ka ng gulay lang. Pero sabi niya, verse 21, ito po yung prinsipyo na bumabatay po ito sa daluyan ng pasya, ng matured. Sabi, mabuti ang hindi kumain ng karne o uminom ng alak, hindi gumawa ng anuman, ay kakatisod ng iyong kapatid. So kung matured ka, iniisip mo yan, ayokong makatisod. So kahit gusto kong kumain,
ng isang bagay, pero ang katabi ko ay hindi naniniwala doon, hindi na muna ako kakain. That is a matured Christian. That is a Christian na nangingibabaw, rising above the challenge. The challenge is not to satisfy oneself, but to bless other people and not be a cause of stumbling block. So yung idea rito, teka, ayoko nang kumain ng ganyan. Ayoko nang gawin ito, ayoko nang gawin ganyan, ayoko nang gawin to. May mga bagay, sinabi ni Pablo sa Corinthians, na malaya naman pero hindi makakatulong. Lalo na kung hindi makakatulong, kung ito'y makakatisod. Pag makakatisod ito, huwag nang gawin. At para magawa po natin ito, hindi po ito teknikalidad at legalism. Dapat pairali natin ang pinakamahalagang elemento ng pagkapasya. Tingnan niyo po yung monitor ninyo. Number 4 na truth about this. Susi ang pag-ibig ng Diyos para hindi makatisod at matisod. Pag nasa ibabaw ka, concerned ka na doon sa mga sumusunod sa'yo, concerned ka na doon sa mga tumitingalaan sa'yo, ayaw mo silang ma-impluwensyahan ng mali, at para mangyari yon, lalo na kung gusto ko talagang gawin minsan may ganun iisipin mo, pag-ibig. Sabi ng kanta, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Opo, pati sa hindi pagkatisod at hindi paninisod, pag-ibig ang susi. Pinapatunayan ni John sa kanyang unang sulat, chapter 2, verse 10, nang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya walang anumang kadahilanang ikatitisod. Malinaw po yan, Kapag nagmamahal ka sa kapatid mo, nagmamalasakit ka sa kanya, iniisip mo yung ikatitibay niya. Kaya namumuhay ka sa liwanag, hindi ka nagpapasya ng madilim. Ang pasya mo, maliwanag. At dahil ikaw ay nagpapasya ng maliwanag, lumalakad sa maliwanag, nakikita ka ng maliwanag, hindi sila matitisod sa iyo. At ikaw mismo ay hindi matitisod sa mga sitwasyon sa buhay mo. Napakahalaga po niyan. Kaya nga sa huli, sa bahaging ito, tinignan natin yung chapter 5 verse 1 ng Ephesians kanina, tingnan natin yung verse 2. Sabi niya, kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. At lumakad kayo sa pag-ibig. Ayan na naman, Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Isa pong klase ng pagsamba yung tayo namumuhay ng may pag-ibig. At kapag namumuhay po tayo ng may Kristiyanong pag-ibig, ibig pong sabihin nais nating makatulong sa iba. Nais nating maging blessing sa iba. Sapagat ang ating ehemplo si Jesus Christ mismo. Kaya nga ang pinakamabisang halimbawa po, tingnan niyo yung outline ninyo, pinakamabisang halimbawa po ang pagsisikap na tumulid sa Panginoon. Dahil tayo ay pinaranas ng Panginoon ng pag-ibig. Walang kaduda-duda, di ba? Mahal tayo ng Panginoon. Dapat po, tularan natin ng Panginoon. Pag tinularan natin ng Panginoon, tayo ay nangingibabaw sa isang tunay na pangingibabaw. Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 11:1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kapag tayo ay nagsisikap tumulad sa halimbawa ng Panginoon sa batay sa kanyang salita na nakatitik, tayo ay lumulutang sa himay-himay ng lipunang kinibibilangan natin at tumitingala ang mga tao sa atin. At kapag tayo ay nagpapatunay na talagang mahal natin ang Panginoon, sinusunod natin siya, kumikilos tayo sa pag-ibig, alam niyo po, mangingibabaw tayo talaga. Sabi nga, nakapagpapatibay sa iba ang pagsisikap na gawan sila ng mabuti. Kapag nasa unahan ka, nasa tuktok ka, nakikita mo ang pangangailangan ng iba, mas nagkakaroon ka ng simpatya sa kanilang struggle habang umaakyat sila papunta sa kinaroroonan mo. Isipin mo, paano ba akong makakatulong? Dapat gawan ko sila ng mabuti. Again, ang sabi ni Paul, bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan tungo sa ikatitibay niya. Mga kasama, mga kapamuso, nangingibabaw ka pag nagiging blessing ka. Pag hindi ka nakakatisod. Nangingibabaw ka kapag nag-iisip ka ng mabuti at gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Yan ang ibig sabihin ng pangingibabaw. Pangatlo, linawin po natin. Ang pangingibabaw ay hindi ang mang-apak ng kapwa, kundi ang manguna ng tama. Kasi pag nasa taas ka, may inaapakan ka hindi ba? Kapag gumagawa kayo ng pyramid, di ba, yung sa calisthenics, sa mga cheerleading, di ba, gumagawa yan ng pyramid. Pag nasa tukta ka, ikaw ay nakakaapak dun sa nasa ilalim mo, na umaapak naman sa ilalim nila.
Di ba? Pag, yan ang feeling ng iba. Kapag nangingibabaw ka, okay lang namang apak ka kasi sila tinutungtungan mo eh. Di ba ganun? Maraming mga tao sa kanilang pangingibabaw, nang aapak sila, nang bubuli sila ng kapwa nila. Wala silang pakialam. Ginagamit nila ang mga tao. Minamanipulate nila ang ibang tao para sa kanilang sariling kapakanan. No? Yan yung maling pangingibabaw. Yung tamang pangingibabaw po ay meron siyang consciousness na manguna ng tama. We're not talking here about official positions. Lahat tayo merong leadership. Meron tayong leadership opportunities. Walang taong nabuhay na walang nai-impluwensyahan. Pag sinabi po natin kasi ditong manguna, hindi na po pinag-uusapan dito yung organisasyon lang. Ang pinag-uusapan po dito yung impluwensya mo doon sa mga mas bata, mas kulang ang kaalaman, mas tumitingala sa'yo. Kinakailangan, para katunay na mangibabaw ka pamuso, kinakailangan consciously, sinasadya mo, pinapanalangin mo, at gumagawa ka ng malinaw na plano na manguna ka ng tama. Mang-impluwensya ka ng tama. Dapat hindi ka bad influence. Hello? Dapat ginagamit mo lahat ng pwede mong gamitin para yung mga taong tumitingala sa'yo ay sumunod sa isang daang tama. Babalikan uli natin kasi alam niyo po, pag nang-apak tayo ng kapwa natin, nang bully tayo, meron bang bully rito? Ako, wala masumpungan na ang bullying Kristiyano, lalo sa mga kapamuso. No? Kasi po, parurusahan ng Diyos ang nang-aapak ng kapwa. Opo, parurusahan ng Diyos ang nang-aapak ng kapwa. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, sa Thessalonica chapter 4 verse 6, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ng inyong kapatid, sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Talaga po, nakikita ng Diyos ang lahat. Galit na galit siya sa mga nagsasamantala sa kanyang kapwa, dinadaya ang kanyang kapwa, inaapakan ng kanyang kapwa para sa kanyang sariling pakinabang, mga kapamuso. Paparusahan ng Diyos. Paparusahan ng Panginoon ang mga nang-aapak ng kanyang kapwa. Ano po? Then, intindihin po natin, susi, para po hindi tayo makapang-apak, kundi at sa halip ay makapag-lead ng tama, makapag-impluwensya ng tama sa mga tao, sa ating ilalim, symbolically speaking, o sa ating likuran, symbolically speaking, excuse me po. Yung mga sumusunod sa ating impluwensya ay susi po niyan yung kakumbabaan. Susi ang kakumbabaan at pagpapahalaga sa ating kapwa. Magpakumbaba po tayo, sadyain natin yan at pahalagahan natin ang kapwa. Nakita na natin to way back, Philippians chapter 2 verse 3. Ang sabi, huwag ninyong gawin ng anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. Gustong itaas ng Diyos yung mga mapagkumbaba. Di ba sabi ni Pedro? Sabi pa ng kawikaan, pag tinataas mo ang sarili mo, babagsak ka. Dadaanan natin sa huling bahagi niya ng ating pagbubulay, by the way. Pero ang sabi huwag kang makipagkumpetensya. Huwag kang magmataas, kundi magpakumbaba ka. At ang isang patunay sa puso mo na nagpapakumbaba ka, yung iba, pinapahalagahan mo. Ang turing mo sa iba, mas mabuti kaysa sa'yo. Kapag ganyan po, nangingibabaw ka, itataas ka ng Lord. Kasi mahalaga sa'yo ang mga tao sa paligid eh. Pangatlo, ibig po ditong sabihin, dapat nating sundin ang halimbawa ng Panginoong Yesus. Eto na naman tayo kasi talaga namang dapat. Dapat nating sundin ang halimbawa ng Panginoong Yesus na maglingkod sa kapwa. Alam niyo po, tingnan natin ang ilang talata sa patotoo ni St. Luke, chapter 22, verse 25 to 27. Basahin po natin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, pinipilit ng mga hari ng mga hentil na sila'y ituring na Panginoon ng kanilang nasasakupan, at ang mga may kapangyarihan ay nagnanasang matawag ng mga tagatangkilik. Dapat mangyari sa inyo sa halip ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa at ang namumuno ay maging, sabi po, tagapaglingkod. Dagdag pa po ng ating Panginoong Yesus. Tingnan po natin sa verse 27. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama nyo bilang isang naglilingkod. Wow! Di ba katatapos lang ng ating 2-month series, Jesus Christ ang greatest frontliner of all time. At alam natin na siya ang greatest teacher, greatest leader ever. Di ba? Walang pagdududa yan. Pero ano ang greatest proof ng kanyang leadership? It's called servanthood. Di ba? Nangibabaw si Jesus Christ sa kumpletong pangingibabaw na nung pagkatapos ng kanyang misyon, sabi ng Philippians chapter 2, binigyan siya ng pangalang opisyal na ang mga
Tuhod, luluhod ang mga bibig magsasabi si Jesus ang Panginoon. Bakit po? Kasi po siya'y naglingkod hanggang sa kaduluduluhan. We want to be on top. We want to rise above. Be a servant. Iisa-isayin naman po natin yan later on, no? Sa paano. Pero sa ngayon, nilililaw natin yan. Nangingibabaw ka kung nakapaglilingkod ka. Kasi sabi mismo ng Panginoon, sa pamamagitan ng banal niyang Espiritu na kumilos kay Paul sa mga Galatians chapter 5, verse 13, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Subalit, huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman o para sa sariling gusto. Kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, ayan na naman, elemento ng pag-ibig, ay maging alipin kayo ng isa't isa. Gusto mo mangibabaw? Dapat handa kang maglingkod. Kasi ang isang natural implication kapag nasa taas ka, katulad ng sinabi natin kanina in a different way, nakikita mo yung nasa ilalim mo. At kapag tunay kang may pusong Kristiyana, pag nakikita mo yung sitwasyon ng mga nasa ilalim mo, including yung struggles nila in climbing up to your area, magkakaroon ka ng passion for them, magkakaroon ka ng sympathy, at tutulong ka para sila maiangat din. Yan ang tunay na nangingibabaw, tumutulong sa iba para makaakyat din sa kanyang kinalalagyan. So nakita natin yung unang tatlo, tapusin po natin. Ano ba ang ibig talagang sabihin, no? Pagliliwanag, ano ba ang ibig sabihin ng mangibabaw? Ito'y hindi ang magbida sa sarili. Kundi magparangal sa Diyos. Di ba? Gusto natin nasa ibabaw? Kasi pag nasa ibabaw, ikaw pinag-uusapan, talk of the town ka di ba? Bida ka scoop ka di ba? Pag ikaw, binida mo ang sarili mo, parang ang sarap ng feeling. Kasi alam mo, pagkatapos ng ibida ang sarili mo, pag-uusapan ka hahangaan ka ng iba Gagawin kayong udulo No? Kaya marami gustong manguni. Marami gustong magtap sa klase. Gustong magtagumpay. No? Gustong tumaas ang posisyon. Walang masama sa kagustuhang umasenso, tumaas ang posisyon. No? Manalo sa isang timpalak. Walang masama dyan. Pero ang nagiging problema, motibo. Kapag ang motibo ay para ibida ang sarili, ay walang kwentang pangingibabaw po. Ang tunay na nangingibabaw, gusto niya, maparangalan niya, ang lumikha sa kanya. Maibida niya, ang nagligtas sa kanya. At maparangalan niya, yung nagsusustento sa kanya. No? Napansinin po natin yan. Ang pagbibida po, tandaan natin, ay kakambal ng kapaluluan at galit, pati na inggit. Pag gusto mong ibida ang sarili mo, namumuhay ka sa galit kadalasan at naiinggit ka. Ito yung pinatotohanan ni Pablo na naman sa Galatians chapter 5 verse 26. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Pag mayabang ka kasi gusto mong ibida ang sarili mo, dahil naiinggit ka sa iba, sisiraan mo sila, di ba? Dahil sa naiinggit ka sa kabila, nagagalit ka. So, ang pagtaas mo sa sinasabing tugarog ng tagumpay ay may maling motibo na ipahiya mo ang iba, ibida mo ang sarili at inggitin mo ang iba. Naku, huwag ganyan. Kaya sabi, huwag maging palalo. Pero ang masama kasi nito, pag naging palalo, tandaan po natin, ang kinabagsak ni Lucifer na naging si Satanas, na naging Diablo, ay pride. Galit ang Diyos sa mayabang. Galit ang Diyos sa palalo. Kaya ingatan po natin, yung ating pagmamagaling sa sarili. Ingatan natin yung pagmamataas sa sarili. Galit ang Diyos yan. At hindi yan dapat maging daan papuntang pangingibabaw. Magagalit ang Diyos. Baka hadlangan ka pa, umakit ka pa lang. Ano po? Masama po yun. Kaya dapat po tayong, sa halip, hayaan natin iba magpuli sa atin. Very fundamental po yan Tingnan natin sa kawikaan. Hayaan mong iba ang sa'yo'y pumuri at sariling bangko'y huwag mong buhatin. Di ba mga Filipino, nagbubuhat ng sariling bangko? Alam natin, ang ibig sabihin nun pagmamagaling sa sariling paraan, sa sariling panahon, sa sariling salita, sa sariling gawa. Binibida ang lahat ng ginagawa niya. Hindi ba? Kaya pansinin yung mga selfies natin, mga post natin, puro pagkataas ng sarili. No? Hindi naluluwalhati ang Panginoon dyan. No? Kapag may nagawa tayo, pinagbibida agad natin, hinahayaan natin agad maibuyang-yang sa ating maliit na mundo. Sabi, hayaan mong iba ang pumuri. Huwag mong buhatin yung bangko mo.
No, kapag ikaw yung mangingibabaw para itaas ang sarili mo, hindi natutuwa ang Diyos yan. Sa halip, dapat po tayong laging magpuri sa Diyos. Lalo na't kinahabagan lang naman po tayo ng Diyos eh. Tandaan po natin, bakit tayo naririto ngayon ng kapamuso? Bakit? Naiintindihan natin ang sakripisyo ng Panginoon sa atin. Yung sinabi ni Paul sa Ephesians chapter 2, sabi, iba sa inyo ganito, iba sa inyo ganyan, iba sa inyo ganyan, ang di pa nakikilala ang Panginoon. Totoo yan. Ang pangit ng buhay natin. Kinahabagan lang naman po tayo, kaya tayo narito eh. Panamnamin natin uli yung patotoo ni Paul. Sa 1 Corinthians chapter 1, sabi ganoon, pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan. Maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. Yan ang magaling sa Panginoon eh. No? Gusto niyang ibida ang mga hindi karapat-dapat ibida sa pamantayan ng tao. Kaya ang pinipili niya, yung hindi ayon sa standard ng tao. Diba? Naalala niyo, nung sabi ng Panginoon Diyos kay Prophet Samuel, magkakaroon ng bagong hari. Anak ni Jesse, di ba? Pito yung magkakapatid na puro lalaki. Yung panganay, sabi ni Samuel, ito na, matipuno to, sundalo to, magaling to. Sabi ng Panginoon, iba ang pili ng Panginoon mong Diyos. Kung kayo, tumitingin sa panlabas, ako tumitingin sa puso. At yan yung natutupad magpahanggang ngayon. Ituloy natin yung sinabi ni Paul, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit, kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin. Mula sa Diyos, sabi ganoon, at katuwiran, at kabanalan, at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmalaki, ang ipagmalaki, ang Panginoon. Yung nagmamalaki, dapat ang ipagmalaki mo, hindi ang sarili mo, kundi ang Panginoon. At itong, sabi ni Pablo sa verse 31, ito'y ayon sa nasusulat, o ibig sabihin, meron na itong pinanggalingan sa Old Testament. Dito po tayo magtabos ngayon, mga kapamuso, mga kaibigan, mga kapamilya. Yung sinitas ni Paul sa Lumang Tipan. Ang Diyos ang nagsabi nito kay Propeta Jeremiah. Dito po tayo magtatapos. Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24. Pansinin po natin. Verse 23, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magpuri ang marunong sa kanyang karunungan. Huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Pinagbabawalan ng Diyos, di ba? Tayo, kapag yumaman tayo, nagmamagaling tayo, binibida pa nga. Yung kanilang mga ari-arian, binibida, di ba? Yung mga medals nila, hindi naman tuwirang masama yan. No? Huwag yung punyong husgahan. Pero alam mo, bida ng bida sa mga awards nila, mga certificate nila, pinapakita nila sa wall nila, etc. Wala naman tuwirang masama yan, actually, okay? Pero kung layo naman, ibida ang sarili mo. Sabi, wag magpuri sa iyong kapangyarihan. O malakas ka, nanalo ka sa patimpalak. Huwag magmapuri dahil sa yaman, di ba? Merong ganyan, nag-tripping, pinapakita yung mga kotse nila, sa katutak. Di ba? Yung anak ng senador, na sikat, ganun siya nakasuhan. Lahat ng mga kotse ng mga papa niya, na ginagamit niya everyday, pinapakita niya sa wall niya. Sabi, huwag niyo ipagmalaki yan. Anong dapat na ipagmalaki? Alam niyo na, pero linawin natin. Ito yung mas kumpletong sitas ni St. Paul. Sabi ng verse 24, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na ang kanyang nauunawaan at nakikilala ako. Sabi ng Panginoon niya na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan, ng katuwiran sa daigdig, sapagat sa bagay na ito, nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Alam nyo? Pag nalugod ang Diyos, magpapala siya. Gusto nating mangibabaw? Gusto nating makarating sa tugatag ng tunay na tagumpay, sa tamang paraan, sa tamang panahon? Ang ipagmalaki natin ay ang Panginoon na bumubuhay sa atin. Sumusustento sa atin. Sa panahon ngayon, na punong-puno ng selfishness at selfish, pagtataas sa sarili, dahil gusto nilang mamukod-tangi at matingala sila ng mga tao sa paligid nila, ang Diyos pa rin ang dapat itingala. Pag ang Diyos ang pinaparangalan natin, kahit sa ating social media, kahit sa ating Facebook, lalo na sa mga personal nating ginagawa, kapag ang bukang bibig natin, ang patotoo natin, ay para sa karangalan ng Panginoon, mga kapamuso, mga kaibigan, mga kasama, di mo man namamalayan, napapasaya mo ang Diyos. At kapag pinapagmalaki mo ang Diyos, hindi mo lang siya napapasaya. Ang sino mang nakapagpapasaya sa Diyos, ipangingibabaw ng Diyos. Itataas ng Diyos. Sama, kapamuso, kapamilya, gusto kang itaas ng Diyos sa kanyang sariling paraan, panahon, at lugar. Gusto niyang umangat ka mula sa kahirapan, pagdurusa, kabiguan, pag-alipsta, karamdaman. Gusto niyang itaas ka
Sa isang pagtataas, natitinghalin ka sa tamang pagtingala. Pero ang susi ng lahat ng ito, tiyakin mo na habang tumataas ka, ang Panginoon ay sinusunod mo. Ang Panginoon na sumusustento sa iyo ay pinaparangalan mo. Tumayo tayo na. You are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. You are my hope like no other, hope like no other, riches to me. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up. Unfailing love, stronger than mountains, deeper than oceans, reaches to me. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up. Your love, oh Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Your love, oh Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. You are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat naiintindihan namin kahit katiting na pinapayagan mo kami magdusa, mahirapan, dumaan sa mabibigat na sitwasyon sa buhay katulad ng COVID-19 crisis na nananatili magpahanggang ngayon para maintindihan namin ang pangangailangan namin sa iyo. Nagpapasalamat po kami sapagkat galing na kami sa pinakamababa kung tutuusin, alipin na kami ng kasalanan. Pero
Pinadala mo ang bugtong mong anak, Panginoong Diyos, sa aming Panginoong Yesus. At kami ay nagkaroon ng pagkakataong makapagsimulang muli. Kami ay inilagay sa lugar ng buhay, hindi na sa kamatayan, at nagsimula ang isang magandang plano mo sa amin, Panginoong Diyos, na mabuhay kami ng matagumpay, na mangibabaw kami ng tunay na pangingibabaw na ikaw ang aming napaparangalan. Tulungan mo po kami katulad ng aming inaawit, Panginoong Diyos. Patuloy po kami magpasailalim sa iyo. Patuloy po kami mapayapa sa pagsasanay mo. Patuloy po kami magtiwala sa kapangyarihan mo, pagmamahal mo. Sapagkat, Panginoong Diyos, itataas mo kami sa takdang panahon, sa tamang pagtataas, habang kami tinatago mo ngayon sa iyong presensya. Kung anuman at kahit anuman ang dumaan na pagsubok at hamon ng panahon, Panginoon, kami, lalampas dyan. We will rise over this. Maraming salamat po sa katiyakang ito. Kaya tulungan mo po kami na patuloy na magnasa ng tunay na kahulugan at tunay na paraan ng pangingibabaw sa piling mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating Diyos ang kabulihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Sa ating Diyos ang kapulihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Ang pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang pakikipisan, kapuspusan ng banal na Espiritu ay sumaating lahat upang patuloy natin siyang maparangalan at sa gayon naman maranasan ang kanyang sariling paraan ng pagpaparangal sa atin, ng pangingibabaw sa ating buhay. Tayong lahat ay magwika ng Amen.